In favor of the winner, boxing's pride of the Philippines, the ageless wonder, the one and only current WBA welterweight champion of the world, Manny Pacquiao! Manny Pacquiao panalo kontra kay Mario Barrios. Ito nga ang inaasahang magiging resulta nitong si Terence Bud Crawford sa nalalapit na labang Manny Pacquiao versus Mario Barrios. Ilang araw na nga lang at magaganap na ang inaabangang muling pagbabalik ni Pacman sa loob ng boxing ring. Makalipas ang 4 na taong inactivity nito sa ibabaw ng lona. He can switch because he's a natural south. Oh, nice movement from Cotto to avoid those shots. He's down from out of nowhere. Look at this. Fork under the uppercut. He catches it with his hands. He might have been a little too conservative. And head's in trouble again. Final 10 seconds around. At ngayong July 19 sa edad nito na 46 years old, ay lalabanan ni Manny Pacquiao ang mas bata at ang defending WBC welterweight world champion na si Mario Barrios. Ladies and gentlemen, here's the former WBA super lightweight champion of the world and the current interim WBC welterweight world champion, introducing Mario El Azteca Barrios. Kung sakaling manalo, ay tatanghalin si Manny Pacquiao bilang ang oldest welterweight world champion sa buong kasaysayan. At mababasag nito ang sarili niyang record nung naging kampiyon ito sa edad na 40 anyos nang talunin niya noon itong si Keith One-Time Thurman. 10 by Thurman so far, Pacquiao at 6. Bit of a smile from Manny Pacquiao. Sa naging panayam dito kay Terence Bud Crawford ay sinabi nito ang kanyang saloobin patungkol sa nalalapit na laban nitong si Pacman at ang prediksyon niya nito ay mananalo di umano ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao kontra dito kay Mario Barrios. Pinaliwanag dito ni Terence Crawford na ang kalamangan ni Pacman pagdating sa karanasan sa pakikipaglaban ang isa sa dahilan kung bakit mananalo itong si Manny Pacquiao. Dagdag pa nito na ang lakas ng mga kamao ni Manny Pacquiao ay siya ring susi sa tagumpay nito kontra sa mas batang boksingero. Ito din naman ang pananaw ng ilan sa mga boxing analyst kung saan pumapabor nga sila na kayang manalo nitong ating pambansang kamao. Pagdating sa big fight experience, lamang sa kalidad ng oposisyon, lamang yung Manny Pacquiao. But will it matter? Hindi nga kasi isang counter-puncher na boksingero itong si Mario Barrios na katulad nitong si Juan Manuel Marquez. Kilala kasi itong si Manny Pacquiao na nahihirapan pagdating sa mga boksingerong mahusay na counter-puncher. Kaya mas papabor kay Pacman kung pasugod ang estilo nitong kanyang makakalaban. From out of nowhere. Look at this. 4-punch combination. He's got Margarito going backward. Look at him blocking him on the elbow. He comes with the uppercut. He catches it with his hands. This guy's extraordinary. Dagdag pa dyan na mas nahihirapan daw umano itong si Mario Barrios sa mga mas maliliit na boksingerong kaliwete at mas mabilis na katulad nitong si Manny. Kagaya sa naging laban niya noon kontra dito kay Tank Davis kung saan ay natalo nga itong si Mario Barrios sa pamamagitan ng technical knockout. Kaya naman mukhang tama din talaga itong sinasabi nitong si Terence Crawford na si Manny Pacquiao ang mananalo. Pero kayo ba mga ma'am at mga sir, sino sa tingin ninyo ang mananalo sa laban na to?
Pero bago ang laban na yan ay hito at samahan niyo muna akong balikan ang huling exhibition fight ni Pacman kung saan ay kinalaban niya dito ang mas matangkad na Hapon na boksingero na si Yukira Anpo. Ang Hapon na ito ay kasing tangkad lamang din itong si Mario Barrios na may taas na 6-footer. At makikita din natin sa laban na to na nagagawang saktan at pasukin ni Pacman ang depensa nitong mas matangkad niyang kalaban. Pero kung yun ka pa lamang napadpa dito sa ating YouTube channel, ay pwede bang pakipindot mo na yung like at subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga kaabang-abang na mga bakbakan dito sa mundo ng boxing. Ito mga sir, balikan natin yung naging laban nitong si Manny kontra sa Hapon na si Yukira Anpo. Dito ay makikita natin kung paano nag-adjust si Manny kontra sa mas matangkad na kalaban. Dahil itong si Yukira Anpo ay may tangkad na 6-footer na katulad lamang nitong si Mario Barrios. Kaya naman, magiging preview ang laban nito sa kung ano ang magiging itsura ng magiging laban ni Manny kontra dito kay Mario Barrios. Makikita natin dito na bahagyang nahihirapan si Manny sa mas matangkad na kalaban, no? Pero at the end of the fight, nakita naman natin kung paanong ginawa ni Manny para makapag-adjust kontra sa mas matangkad na kalaban niya. So yung mga teknik na ginamit dito ni Manny na epektibo kontra kay Anpo ay maaari niyang gamitin sa magiging laban niya kontra kay Barrios, no? Ito, balikan natin yung pinakahuling round ng laban o yung round 3 sa pagitan ng ni Manny at nitong Hapon na kalaban niya. So dito pa lang talaga makikita natin yung haba at tangkad na advantages nitong si Yukira Anpo, no? Tinutupuro lang si Manny. Ang haba din kasi ng kalaban to. Tingnan nyo, ang problema dito sa laban to, mahaba at matangkad na nga yung itong Hapon, tapos mover pa, tumatakbo. Grabe naman yung hambalos na yun, na pout balance si Manny. Ayun, nasa lubid si Manny. Sa laban na to naman kasi nasa 154 ata or 160 pounds yung pinaglabanan nila. Nasa middleweight na ata yun, kaya medyo mabigat at mabagal si Manny dito. Sa magiging laban niya kasi kay Barrios nasa welterweight sila, 147 na ba. Nagre-reklamo si Manny dito, tinamaan daw yung ulo niya sa siko, ng siko. Ayun, overhand na kaliwa, sayang dito mama. Ayun, nagkasabayan yung dalawang boksingero. Tingin ko dito sa round na to, nagawa ng maklose ni Manny yung distance nila. Kaya yun, yung right hook niya tumama, oh. Saktong tumama sa pagsugod ni Anpo. Headbutt. Yun, yung right hook tsaka left uppercut. Yun yung combination na naging epektibo sa laban na to. Tignan nyo, paano ginawa ni Manny yung right hook tsaka left uppercut. Nagpaalog dito sa mas matangkad na Hapon. Ayun, magkakasunod na kaliwa. Right hook, kaliwa, ayun, sa pulsa pa nga si Anpo. Nahilo si Anpo nahilo si Anpo sa combination na yun. Ayun, sinundan pa ng magkakasunod na combination. Nasaktan yung Hapon, bigig, laka, sulit, puro sulit na kaliwa. Tapos mga banat sa katawan. Bigig, counter. Uppercut na naman, shit. Sakto yung
left uppercut sa mas matangkad na kalaban eh, no? Ito ninyo ginamit ni Manny kay Turman dati, tsaka kay Margarito. So yung combination na yon, maaaring makita natin na gamitin ni Manny pangontra dito kay Barrios. So ito mga sir, no, balikan natin yung replay ng laban. Ayun, tumama yung overhand na kaliwa ni Manny. Sakto sa panga ng mas matangkad na kalaban niya. Na-outbalance din si Manny dahil din sa dulas ng sahig. Ayun yung combination na naging epektibo para kay Manny sa laban na to. Yung right hook sabay ng left uppercut. Saktong tumatama sa mukha ni Anpo eh. Yun, yung right hook din, naging effective yun yung right hook na yun. So, maaaring gamitin din ni Manny yun kay Barrios, no, yung right hook. Tumatama sa 6-footer na kalaban eh. Bigay yung uppercut talaga niya, naging epektibo sa laban na to, men. Right hook, tapos left uppercut, tapos magkakasunod na combination. Dito, epektibo kay Manny. So, yung technique na yun ay maaaring gamitin ni Manny sa laban kay Barrios.